Okay, manindog ta palihog. Okay, last Sunday, we bring a message about how Satan destroys a Christian. Okay, for this morning, magdala ko sa mensahe, Daily Devices of Satan. Okay, Daily Devices of Satan. Okay, sa pangadlaw-adlaw mga kaigsunan na ay mga device si Satan. Unsaon ta niya nga di ta makatarong sa atong focus, no? 2 Corinthians chapter 2, 1 to 7, verses 1 to 7, then jump down ta sa 11. Okay, madungog ra ko da sa loyo. Okay, ako magbasa sa verse number 1. Kamo sa verse number 2, puli-pulita hangtod mahumanta. Then dunganan nato ang verse number 11. Verse number 1, And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. 2, verse number 7, 1 to 7. 2 Corinthians. Okay, so, sorry. 2 Corinthians chapter 2. Verse 1 to 7. Okay. Verse number 1, But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness. For I will make this sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me. And I wrote this same unto you, lest when I came I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. But if any have cursed grief, okay, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man is his punishment, which was inflicted of many. So that the contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Verse number 11, Lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Okay, magpray ta. Our most gracious Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord, for another day nga imo na sang ipaabot sa among mga kinabuhi, another week, Lord. Thank you sa matagusa na nakakaroon, especially, Lord, sa among bisita. Salamat kang Amy and Bricks, Lord. Thank you for Brother CJ nga nagadala sa ilang, nagaka-care, about sa ilang soul. So this morning, Lord, akong ginakomitar da kanimo ang akong kaugalingon. I know, Lord, nga wala ko'y mahimo. Kung wala ikaw, tabangi ko palihog. Please allow the Holy Spirit nga mao'y magagiya ka namo, mao'y magatudlo ka na ako, Amahan, sa pag-explain sa imong pulong. Amo hangyoon Ginoo ang imong presensya nga mao'y magpataliwala ka namo, mao'y magdumala, Amahan, sa among mga huna-huna o kasing-kasing. Ining tanan, Lord, among ginapangayo, diha kanimo lamang, in Jesus' name. Amen. Okay, sige, manglingkod. Daily Devices of Satan. Okay? So, do you believe that every day na devices si Satan nga ipaabot sa ato? Amen? So, mga kaigsunan, it is important to know that devices of Satan, the devices of Satan, mga kaigsunan, so that we can ask guidance from God all the time or daily, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi. Okay? So, we can ask every time nga magduda ta, pwede tang mag-ask of guidance sa Ginoo. Okay? So nindot yun, mga kaigsunan, nga dependent ta sa guidance sa Ginoo everyday. No, kay dili ta makagarantiya nga
kanabang okay ta, no? So naka-experience na mo nga kung kana nga adlaw dili ka maka-pray, grabe ka aburido imong ulo, no? Saputon kay ka, labi na ko kay saputon gigo, no? Saputon ko basta kay saputon sad ko. Okay? So maabot gid na sa imong time nga gamay lang ako sa puton ka. So mao na mga kaigsunan usahay madiscourage ta, makuanta, no? Makuanta sa atong kinabuhi tungod kay naay maabot sa atong kaugalingon nga wala ta mag-expect, right? So everyday mga kaigsunan dapat ang atong dapat nga himuon mangayo ta guidance sa Ginoo always. Sa atong gibasa nga text mga kaigsunan, kung unsaon nato, unsay pinaka-aim ani nga dapat buhaton nato is to know and to reject the main devices that Satan uses against us. Okay? So mao nang giingon sa 2 Corinthians chapter 2 verse number 11, tanawa ra balik. Ingon diha, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Dili na ta ignorante mga kaigsunan. Amen? Kasayod ta kung sa mga devices ni Satan. Okay? Kung dili ta magbantay mga kaigsunan, so mo nang gikuan mga kaigsunan nga moabot ang panahon nga madalag yun ta. Okay? Mo nang gikuan lest, okay? Satan should get an advantage. Okay? Mungita ra na si Satanas mga kaigsunan kung ang unsa oras nga weak ta sa atong Christian life. No? Pero mga kaigsunan, kung everyday nagpray ta, nangayo tag guidance sa Ginoo, okay? Tudlo nangayo tag guidance nga, Lord, karong adlaw naa na sad ni, I know nga everyday na ay temptation sa akong kinabuhi. No? So giyahi ko, tudloy ko sa akong buhaton. Okay? So number 1 mga kaigsunan, daghan ni siya nga lesson. So maybe moabot ni siya 3 ka Sundays. Okay? So number 1, kaning ginatawag nga disappointment. Di ba? Kinsa may wala pa na disappoint dire. Katong mga nag-speak nga usahay akong ginakuan kay diri sa ta sa love. Love sa taganahan mo love. Because God is love. Ingon nila. But remember, God is a jealous God. O masuko sa siya. Mao na nga usahay ang uban mingon nga binakog Kristohanon. Masuko man lagi. Kasi pasabot nila sa Kristohanon, di na masuko. Suko gani ang dili Kristohanon, kami pa ba nga dili nga Kristohanon. Amen. Gipangyabo gani ni Kristo ang lamisa sa iyang temple nga gihimong merkado. Okay? So mao na mga kaigsunan kaning ma-disappoint ka, di ba yan halalim? No? Disappointments mga kaigsunan, naana na sa atong kinabuhi. Okay? Pwede ba na ma-disappoint nga kung nanguyab ka wala ka sugta? Awa lagi makarelate lagi mo. Kinsa na disappoint? Diha nga dapit. Pero ako wala lagi ko ma-disappoint ba? Lagi. Bisag nga niya ako kagwapo? Wala ko na disappoint diha nga parte. Pangutan na lang ninyo ang kanang kauban ako. Bugiro gini si pastor. Dili man. Nawara ko. Devices of Satan. Hello. Okay? Padayon ta. Ma-disappoint ka usahay sa tao. Ma-disappoint ka sa imong trabaho. Okay? So, in Christian life, bisan pa sa dili ka Christian, okay? Dili ka exempted sa disappointment. Ginaingon pa mga kaisan,
We have all been disappointed by not getting what we wanted at times. But to the knowledgeable Christian, all disappointments are God's appointments and must be viewed as such, lest Satan gain the advantage. Kung di ka magbantay mga kaigsunan, anang disappointments, diha musulod si Satanas sa imong kinabuhi. Remember Romans 8:28, no? And we know that all things work together for good to them that love God. Amen? Do you love God? Amen. Mailang ta mahigugma kung makakita ta gwapa. Mailang ta mahigugma kung makakita ta gwapo. Okay? Unya kung moingon ang Ginoo, do you love me? Yes, Lord. Okay? Basta gugma na, kilig dayon ta. Hindi ko exempted ana. Nga nasad ko sa una. Karon dili na, minyo naman ko. Ang makilig mangud anak kanang mga dalaga o mga kuan, labi nag naay gitanaw-tanaw nya wala pa nakaingon. Okay. So ni feel unite? Okay. And we know that all things work together for good to them that love, to them who are called according to His purpose. Kung na-disappoint ka, na-purpose ang Ginoo na. Kinahanglan pa ka mo grow. Although mga kaigsunan, sa ako nang ginasulti, dili ta exempted. Okay. Mao ni siya pinaka first stage mga kaigsunan sa atong kinabuhi, kaning disappointment. Okay ra siguro ng appointment. Sa una, di ba, kasi nakapas atong mga radyo-radyo, tong kit-kit, tuki-tuki, walkie-talkie, okay, kanang na antina, mo man uso sa una, wala pa man ang cellphone, mag-istorya mo, ana-ana dito, okay, taas pa akong oras. May ako, kaingon may gwapo mo daw kong tingog. Gwapo lang kang tingog. Gwapo ka sa personal. Magkatawanan lang ko daan, di na ta magkita. Kay basig lahi pa imo kasulti. Man-disappoint niya ako sa imo, dili siya ma-disappoint sa ako, kun dili ako ma-disappoint sa iya. Amen. Mga kaigsunan, moagita ng tanan. Yeah. To be disappointed mga kaigsunan, siguro malimtan nato ning Romans 8:28. Remember, nga ang tanan nga mabot sa atong kinabuhi, ginatawag na siya nga all things work together for good to them that love God. Pero kung wa kay Ginoo, dili nimo ma-apply nga bersikulo. Then number 2, unsay mahitabo kung ma-disappoint ka? Mabot sa imo ang discouragement. No? Discouragement mga kaigsunan is the second stage mga kaigsunan of disappointments. No? Disappointment leads to discouragement. Ma-disappoint ka, wala na dayon, di na dayon ka, discourage na dayon ka, hindi na ko kay makauyab pa baka ko, maminyo pa baka ko, kawagin na ko, makuha ang akong gusto. Tuwara. Usahay man gud ang atong gihuna-huna ang ato lang gusto. Pero wala nato gibutang sa atong huna-huna sa atong kasing-kasing nga naay gusto ang Ginoo para sa ato. Amen. Amen. Ang gusto, first mga kaigsunan, ang gusto sa Ginoo para sa mga tao nga makakaplag sa kaluwasan. Amen. Sa ilang kalag. Okay? Higugma ka sa Ginoo, no? Ayaw ka discourage kay naay Ginoo nga nahigugma sa imo. Siguro na-disappoint ka, mabot ang discouragement. So, sa'y mahitabo sa ato mga kaigsunan. No? Tanaw na to ang Deuteronomy chapter 1, verse 21 and 28. Deuteronomy chapter number 1, 21 and 28. Whether siya 21.
Sa dali ha. Okay, verse number 21. Behold, the Lord thy God hath set that the land before thee. Amen? Go up and possess it, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee. Fear not, neither be discouraged. Amen? Ayaw kahadlok. Ngunya ingon siya, ayaw ka discouraged. Whither shall we go up? Samanta mo adto. Our brethren have discouraged our hearts, saying, the people is greater and taller than we. Okay? The cities are great, no? And walled up to heaven. And moreover, we have seen the sons of the Anakims there. So usahay manggod ang gitan-aw nato mga kaigsunan kung unsa kadagko ang problema. Mao man na diha, di ba? Itanawa ang kuan kanang lugar, ang Canaan, kung kuan ba? Ay, dili ta kay dagko kay mga tao dito. They are great, they are saman. Wagid tay mahimo ani. So usahay manggod ang gitan-aw nato ang kadako sa problema. Wa nato tanawa kung unsa kadako ang Ginoo nga naa sa ato. Remember, ginasulti na ako peramente bisag si Brother Darrell gasulti ani. God is greater than your problem. Okay? Mas dako ang Ginoo kaysa imong problema. Unsa man nga problema? Problema sa kwarta, gamay ra kayo na. Problema sa trabaho, wala ra na sa kumingking sa Ginoo. Okay? Problema sa gugma, ay nako. God is love. Wala nang naghigugma sa ako, pastor. Na ang Ginoo naghigugma sa imo. Ang gitanaw man gud ni mga gugma, ang gugma sa imong nagustuhan sad. Ang gugma nimo sa trabaho. Uy, di na ko kasulod sa trabaho. Wala nang gikoy pag-asa ni. Napay pag-asa na ang Ginoo. Ayaw ka discouraged. Amen? No? Fear not, neither be discouraged. No? Bisag ingon na ka, ayaw na brad, din lagi ka makauyab. Oh, kaya na diha. Pati ang ilang mga kauban, mga kaigsunan, gidiscourage sila. No? Our brethren have discouraged our heart. Okay? Bisag ingnon ka nga, dilay ka makauya brad, nawara gud ang imong itsura. Mas arang-arang pa ko sa imo. Iya lang ng pananaw. Pero pag makita ka, makagusto sa imo, mingon ka kahimos nimo. Nanaw nimong naong, kahami sa imong naong. Oh, di ba? Mao na tinuod nga nahigugma. Okay? Tanawar ang Ginoo mga kaigsunan. Salamat ang Ginoo walay gipili. Kay kung mopili pa lang ang Ginoo sa iyang luwason, sa iyang higugmaon, kitang tanan di ta makapasar. Bisan pag moingon ka gwapo ka, gwapa ka, kitang tanan di ta makapasar kay ngano man, kitang tanan mga makasasala. No? Anong imong naong? Okay? Nindot lang na tanawon karon kay napay panit o gunod. Pero pag makalabira na pareha ra tanan. Mahadlok ang matubang sa ato. Kalabira. Okay? Diba? Mao na, ma-discourage ta kay ga-focus manggod ta sa mga problema. Then sa pa mga kaigsunan, ikatulo kaning ginatawag nga despair. No? Despair is the third stage mga kaigsunan of disappointments and discourage, no? Unless mga kaigsunan nga i-check nato mga kaigsunan, no? No? It can destroy mga kaigsunan your Christian life. Remember, pag dili nimo na matagaan og pagtagad kanang disappointment, discouragement, despair mga kaigsunan, agoy. Wa na gyud ka, ana na gyud ka. Amen, tinuod? No? 2 Corinthians chapter 4 verse number 8. Tanawara. 2 Corinthians chapter 4 verse number 8. We are troubled on every side, yet not distressed. Amen. We are perplexed, but not in despair. Amen. Not in despair mga kaigsunan. No, mo na gisulti diha. Pero wala nawad og paglaom.
Na-disappointment ka, discouraged ka, pero mga kaigsunan, salamat nga naagyapon tayo paglaom diha sa Ginoo. Nasabta na to? Kanang ginaingon nga, we are troubled on every side. Lingi ka diri, naay problema. Lingi ka diri, naay problema. Labi nagmulingi ka sa likod. Labi nagbakatubang kag tao. Anong natubang pamangginin ako ng tawana? Biski na ako'y problema. Anong nabatubang mo isa? Ibong naong palang daan, problema na ako. Kung nagproblema ka sa imong naong, ayaw tanaw sa amin para di madungagan imong problema. Bitaw mga kaigsunan. No. Sahay man gud makalimuta, no. We are troubled on every side, yet not distressed. Amen. We are perplexed, but not in despair. Natay paglaom, dakong paglaom, no. To despair, mga kaigsunan, is to forget that God is working in our lives. Amen. Kita? Okay. Kung mautdan kag paglaom or sa padiha mga kaigsunan, no? Nga mawala sa imo, nawad-an, okay? Mura kag nakalimot nga. Way Ginoo. Okay? Pero remember, ang Ginoo naa permanente. Kita ra may nagpalayo sa Ginoo. No? Ang tao ra may mapalayo sa Ginoo. Ayaw mo pagsulti nga ang Ginoo nagpalayo sa inyo, no? Kita mo yung nagpalayo sa Ginoo. Ang Ginoo gani ang nangitag paagi nga mapaduol siya sa ato. Right? Unya karon mo ingon na unta nga siya nagpalayo sa ato, dili oy. Ikaw mo'y nagpalayo sa Ginoo. No? Kung wala kang i-bless sa Ginoo, basig dili pug kaangay i-bless. No? Then number 4 mga kaigsunan, kaning ginatawag nga doubt. Daily devices of Satan, disappointment, discouragement, despair, then doubt. Kaning magduha-duha ka mga kaigsunan, Satan attacked Eve in the Garden of Eden mga kaigsunan with doubt. Amen? Remember that? Okay? By getting her mga kaigsunan to doubt God's word. Insakto ba itong kisa may tinuod ani, di ba? Ingon ang Ginoo nga dili ko pwede mukaon ani kay kung mukaon ko makasala ko nya karon naa si Satanas ingon siya di ko makasala kung dili mahimo pa kong maalamon. So hayra ba mas grabe pa mo diskarte si Satanas, no? Grabe gi siya mo hintay sa ato nga para lang makuha ta niya. Amen. So mao na mga kaigsunan. Hunahon lang nato mga kaigsunan nga kung ang Ginoo matupngan pero dili malabuan. Pero sa ako, digid matupngan ang Ginoo. Amen? Tanawa ra gani ang Genesis chapter 1, no? Chapter 3 verse number 1. He said unto the woman, "Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden?" Nagsulti ba ang Ginoo ana? Diba? Tanawa ra? Di na tinuod oy. Kung dili kumukaon ka na, mahimo kang maalamon. Makakita ka. Ma-bright ka. Nganong mo-offer man taon siya, dili pa maskuan ang i-offer. No? Say gusto mong gud nato mga kaigsunan nga. Kana bang isa-isahon pa sa ato, detalyado gyud, right? No, mao ba na gusto sa tao? No? Ayaw ko kasabot. Kinahanglan, idetalyagid nimo sa ako. Ay gusto manggod nato nga, halos hungitan ta pirmi. Right? Hungitan ta pirmi mga kaigsunan. No? Nga, hungitan na, palili pa. Okay. Now the serpent was more subtle, okay, than any beast of the field which the Lord God hath made. Mao ba akong gibasa? Okay? And he said unto the woman, "Yeah, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden?" Nagsulti ba ang Ginoo ana? Okay? So nanay ginatawag nga confusion, no? Sakto ba na akong word? Ma-confuse na ka kaysa may tinuod ani?
Mag-doubt na ka mga kaigsunan kaysa may tinuod. Kung mayon si imong mother nga, imong parents mayon nga ayaw pag adto dito kay lawom na diha. Okay, ngani ba mga pananglitan, mga ligog dagat. Kay ayaw pag anha diha kay gikan ko diha gaina nya lawom. So basig pag adto niyo malumos ka. Nya nayuban niya kuan. Sige dali, tuong di man mabawra mabawra mulukso-lukso pa. Mabawra man pag adto dito. Say mas maminaw pa ta aning tao nga stranger sa ato kaysa kaning tao nga gikauban nato pirmi. Amen. Ang tag-iya sa ato mga kaigsunan ang Ginoo, si Satan stranger lang na manintal sa ato. So, kay para mag-doubt ka mga kaigsunan. 1 Timothy chapter 2 verse number 8. Okay, in 1 Timothy chapter 2 verse number 8. Okay, nakita na nyo? I will therefore that men pray everywhere. Amen? Lifting up holy hands without wrath and doubting. No? Mao nay gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga tanan unta mga tao mag-pray, mag-ampo sa bisan asa. Okay, mag-drive ka pag-pray. Mulakaw ka pag-pray. Sa imong trabaho pag-pray. Kung sa imong mga plano pag-pray. Amen? Lord, mao na ba ni siya? Bisag na sa tumangan. Padungga. Mao ba kaning laki hagihatag sa nimo sa ako, Lord? Mao ba kaning bayhana? Gwapa man ni Lord, gwapo man ni, pero mao na ni siya. Di ba mo mag grabe sa padunggon pagyug ko. Amen? Para digyug ka mga kaigsunan. Tanaw ra diha mga kaigsunan. Unsa ginasulti mga kaigsunan nga ang tao nga maduha-duhaon wala kasiguruhan sa iyang dalan. No? Mao na. Okay? To doubt is to forget mga kaigsunan to pray. Okay? Muna ginayon, I will therefore that men pray everywhere. Okay? Lifting up the holy hands without wrath and doubting. Okay? So, a double-minded man is unstable in his way. Dili kay man lang, apil po ng woman. Tanawa, si Eve, tungod kay nag-doubt na siya, nagduha-duha na siya, matulikam siya, amen? Gidamay pa si Brother Darrell, gidamay pa si Eve, si Adan. Mauna, ingon dayon siya manggod, ang babae manggod. Ingon po niya, ikaw mangyo, wa ni mo gitudloan. Mauna, kung mahitaboy nga na, wanay tukluray. Ato na lang aminon nga, kita gyud, natintal gyud ta. Amen? Then, maabot na rin mga kaigsunan number 5, kaning disbelief. Dili pagkamatinuohon. Amen? No? So, disbelief mga kaigsunan is the final form of doubt. Diba? So, nag-doubt ka, maabot yun na nga, di na yung kamutuo. Okay, tanawa, chapter 3. Balik ka sa Genesis chapter 3. Verse 4 and 5. Okay pa mo? Amen. And the serpent said to the woman, Ye shall not surely die. Amen? Di lagi ka mamatay. For God doth know that in the day ye eat thereof, no, kay ang Ginoo nasayod nga kung sa adlaw nga ikaw mukaon ana, then your eyes shall be open and ye shall be as gods, no, knowing good and evil. Kinsa may dili makuan ana? Amen. Malipay lagi ka kung imo lang ning i-take na ko kani akong gikuan sa imo, i-take ni nimo or unsaon nimo ni pagkuan. Malipay lagi ka.
Ang kalipay mga kaigsunan, kutob ra na diha. Okay? Pero wa na. Nadagit na dahil ka ni Satanas. Mabita na nga daghay problema. Okay? Daghay mga nagproblema karon ng mga young people. Okay? Tungod man ana. No? Kay grabe si Satanas mga kaigsunan. Dili yun na mukuan sa mga butang nga dili kaganahan. No? Ganahan, yung kaya mong pagtunga sa Satanas na ay sungay. Why na sungay? Tanawan yung mga katapad. Gwapo no? Oh. Okay. Salamat ka nga sa imong katapad. Ipakamat yan sa inyo. Yang dawat niya ang kaluwasan. No? So, kung ikaw karon wala pa ka naluwas, dapat dawato nimo para dili ka mahimong ginatawag kaning disbelief. No? Nagdawat ka. Nabay Ginoo? Okay. Yan na po yung mga kanilablabi mga atheist, mga kaigsunan. Why Ginoo? Nakabot ng gugog langit. Okay? Kutob lang ka sa buwan. No? To disbelieve mga kaigsunan is to forget mga kaigsunan kung unsay gisulat sa Bible. Tanawa ang Hebrews chapter 3. Chapter 3 verse number 12. Say man gud mas tuhuan pa nato ning mga sulti-sulti kaysa pulong sa Ginoo. Do you believe the word of God? Do you believe the Bible? Then, ato nang kuanon mga kaigsunan, tumano nato na, no, chapter 3 of Hebrews, verse number 12. Ingon pa rin, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Okay? In departing from the living God. Okay. So, careful mga kaigsunan, basig katapad na ni mamutintal sa imo. Salamat kay Brother Daryl, kay katapad. Ako ay salamat ako'y katapad. Kamo namoy mga katapad diha. Hello. No? Take heed, di ba? Sa iyo pagmatngon. Okay? Basin ana diha, bisan kinsa kaninyo ang usa kadautan nga kasing-kasing. Di ta magkumpiyansa mga kaigsunan kung kinsa atong kauban. Aw ka na inyong makatapad ka sa liga na. Mayroon po dahil ka, God knows. Basta ko, mga God knows. Okay? Okay? Sa to? Saklab. Okay? Take heed, pagbantay, no? Lest there be any of you an evil heart of unbelief. Okay? In departing from the living God. So remember mga kaigsunan, disbelief. Okay? Disappointment, discouragement, despair, doubt, disbelief. Number 6, distraction. Madistract ka, imbis kayo nag-focus ka, na-distract ka, ano man, daghay mo kuhit sa imo. Okay? Karon, hinaot nga naka-focus sa pagpaminaw mga kaigsunan. Kaya kung ang imo una bisag asa lang karon ay dapat to kadugay sad Muhammad ang wali. Bago pa ko nagwali, wa pa okay. Wa pa nagmedya oras. Okay? Oh, nagsugod ko kuan alas 11, alas 10:35 na. 25 minutes pa ko. 5 minutes na lang. Okay? Distraction. Usahay ang imong kauban bis kay grabe paminaw niyo, anaon ka. Si paminaw, dukol-duklon pa yun. Yeah. Yeah. Usahay kung naa sa luyo. Kabantay ko sa una na ako sa luyo niya na kuan. Nagwali. Yung tanawa ko ng distraction ni Satanas sa ato. Lahi ang butong distraction nga guba ba lahi pud na siya. Okay? Kanina distract ang imong focus. Amen. So dito talikod na para sila babae tag-as og buhok. Karon kay ang gisan na si kuan man tinuod ni ha dili ni istorya lang. Nakasaksi ko kay naa ako sa luyo. So pag nag-ana siya dito, ay naikuto. Ganap ko na sa kuto, gikuhit niya tong nasa tubangan, gihatan mo naikuto sa luyo. Wasay, niya bago pa ba ko ato? No? Di ba? Grabe no, bisag kuto lang, pwede ka ma-distract.
Miskin nagwali si pastor. Nya say na kon. Naka dia nya tisod guwapo kay mong tupi. Guwapo lagi kay tupi. Paminaw, amen. Ayaw niya na ng tupi. Amen. Saya ma-distract na mga kaigsunan sa kani mga ginagmayng butang. No? Dili lang kay dako mga kaigsunan. Okay? Ingon pa nila, walay dakong bato nga makapuling, pero makabukol. Amen? Gingon pa, one can be sidetracked from God's perfect will by family or job. Sahay, ang imong pamilya, mauray mo ana sa imo. Sige, simba-simba, magkamadato diha. Ngano mo dahil kung simba, madato? Gingon bang Bible, kung magmangalagad ka sa Ginoo mo, dato ka, panalanginan ka. Amen. Amen? Saya ato orang family, ang atong trabahoan, may mukuan sa ato. Di abi mapil og party Domingo. Pwede gid na akong i-fight ba? Labi nang-apply ko nga walay Sunday nga trabaho. Pag kuano, basig namoy kumpanya sunod, mga Kristohanon. Itugot sa Ginoo nga nakay kumpanya, nakay office, nakay mga tao. Ayaw gyud pagparty og Domingo. Kay mo sangit ka na sa labor, di ba? Kung magparty ka, gamita ang working days. Kung dili man, kanang gabi sa inyong working days. Okay? So, pwede yun na. Okay? So, one can be sidetracked from God's perfect will, mga kaigsunan, by family or job. No, the real enemy, mga kaigsunan, of the best. Okay? Ang real enemy daw sa best is not the worst, but the good. Ay, maayo man ni, pero napay best. Amen. O, karon. Buta na to. Di ba, unsa man, nindot nga magligog dagat? Nindot ba nga mo suroy-suroy og mall? Nindot to, bugnaw good. Pero ang pinaka the best, mga kaigsunan, is in the church. Amen? No? Nindot ba nga mo trabaho gyapon? Nindot. Nga naman, mukita ka, amen? No, sa Sunday, good na. Pero ang pinaka the best, kanang naa ka sa Ginoo, nagsimba ka. The real enemy of the best is not the worst, but the good. Yung tag namay good, mo na mga kaigsunan, ayaw ibaylo ang importante sa emergency. Okay? So man, masaon mo na pag-explain kung basig na sayop lang ko. Asa may kuan? Emergency or importante? Ha? Depende. Pero mga kaigsunan, ay kung nasayop lang ko, nabasa kay nanay term ana nga usahay ibaylo nato ang importante sa mga butang nga saman. Kana. Okay? Necessary. Okay, so ingana mao na. Okay? Kay kung emergency yun na, tabangonon yun na. Para saan na karon? Bradal gikuyapan. Unya kinahanglan dalhon sa ospital. Dalhon gina sa ospital. Mamatay pa lang na diha. No, bradal ay pa kuyap-kuyap kay basig pasagdan ra kay hangtod mahuman ang simba. Bako diha, lakaw dito gimo. Necessary usahay manggod. Mas ibaylo pa nato ang importante kaysa mga necessary nato. Okay? Necessary man pastor nga na ako'y trabaho. Necessary bitaw. Pero it is necessary mga kaigsunan, Sunday. Dili na kuan ha. Don't get offended mga kaigsunan. So gikuan lang nato dire kung unsa ang pinaka-importante. Unsa ang pinaka-the best. Ang pinaka-the best mga kaigsunan, nindot man nila kay religion. Pero mas nindot nga naa kay Ginoo, bahalag wala kay religion. Amen. Una-una nga walay religion nga nagpahang sa cross. Walay relihiyon nga makaluwas. Anang relihiyon apelyido lang na nga naa ka diha. Jerry nga pangalan, daghay Jerry nga pangalan. Pero wasig pipila lang ang Jerry nga Mundihar kanto. Isa man to nga Jerry. Kadtong
daghan man ko na ilhan na jiri katong pinakagwapo or na may gwapo sad. Siyempre katong pinakagwapo. Amen. Amen. Matthew 14:30. Ayay. Okay. Hapit na ko. Pautangan lang ko gamay. Preach. Matthew chapter 14 verse number 30. Ingon pa diri mga kaigsunan, but when he saw the wind boisterous, he was afraid. Amen? And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Okay, sa kadtuning tayo mga kaigsunan, ingon si Pedro, Lord, kung ikaw na, no, hagara ko nga mulakaw sa tubig nga moanha sa imo. Ingon si Jesus Christ, come. Sa dihang nilakaw na siya mga kaigsunan, wala pa, ang iyang focus na sa Ginoo. Pagkon, nawala ang iyang focus mga kaigsunan, nilingi siya sa balod. Nga yung pa na, Rose. Boisterous man. Rose. Grabe siguro to niya. Ang balod na nagbangga-bangga. So, naglingi siya. Nawala siya sa iyang focus. Motong ingon niya, ni-onload siya. Pero naingon siya, Lord, save me. Giluwas gyapon niya sa Ginoo physically. Okay. Sahay manggod, mabungol ta sa mga problema, mga distraction, amen? Number 7. Okay. Double-mindedness. Double-mindedness, mga kaigsunan. A double-minded man, okay? In Greek, mga kaigsunan, means to be double-souled. So, duha ang imong kuan, no? Saba, asa man isap, dire pa ingon, no, murabag kuan ba nga ang atong old and new nature nagkuyog, okay? To be double-minded mga kaigsuonan, mao na makalimuta sa mga saad sa Ginoo. Okay, James, tanaw na to ang James chapter 1 verse number 8. Okay, ako lang ning tiwason. Okay, number 7 para dili kay ta makuan. James 1:8. Okay, sa gisulti, a double-minded man is unstable in all his ways. Klaro? Chapter 4, verse number 8. James chapter 4, verse number 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Okay, kamong mga maduha-duhaon, inyong padiha, paduol ka sa Ginoo. Okay? Paduol ngadto sa Dios og siya mo paduol nganha kaninyo. Okay? Ingon pa siya, kamo, ikaw nga maduha-duhaon. Mo na gisulti mga kaigsunan. Matthew 6:24. Itong paspasan gamay. Matthew chapter 6 verse number 24. Okay, the Bible says, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Amen? Ephesians 4:14. Ephesians chapter 4 verse number 14. Ingon ang pulong sa Ginoo, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Be careful. Okay? Last verse. 1 John. Okay, last book. 1 John chapter 2. Verse number 15 to 17. 1 John chapter 2, verse number 15 to 17.
Okay, the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, and not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen? Kanindot kayo ng mga kaigsunan. No? So, di ta magduha-duha, no? Sa atong kaugalingon, sa atong hunahuna, nga naagi mo tabang sa ato ang Ginoo. Amen? Sa kaluwasan, duha-duha ay kumingon ang Ginoo nga ang kaluwasan karon ang kaluwasan mintras buhi pa ka. So dawata ang Ginoo nga imong personal nga mangluluwas. Kay naa si Satan nga moingon nga, "Why kaluwasan?" Kanang moingon nga ang kaluwasan unya na pagmamatay na ka. Ay, samot nga wala ka maluwas sana. Kay nga naman, patay na gani ka, makasiguro. Pagka why patay nga makasiguro? Makasiguro ang tao sa kaluwasan mintras buhi pa. So mintras buhi pa dapat makabaton tag kaluwasan. Okay? So remember the daily devices of Satan: discouragement, disappointments, okay? Disappointment, discouragement, despair, doubt, disbelief, distraction, and double-mindedness. Padayon nato ni next Sunday. Amen. So let's pray.